nation. Lahat ho ng kawani ng gobyerno, lahat ng opisyal ng pamahalaan, iisa ang panunumpa, iisa ang pamantayan. O yun naman pala, iisa panunumpa. Nanumpa rin pala kayo ng ganyan eh. Bakit hindi nyo buksan yung mga libro ninyo ng paggastos dyan sa mga opisina nyo sa Congress? Oh, hindi ba hinihiling din ng taong bayan yan? Hindi ba in-expose ni Pangulong Duterte yan, hinihiling ng taong bayan yan, ba't hindi nyo ginagawa? Tapos gusto nyo si Inday Sara maglabas ng mga ebidensya? Magandang araw mga banateros. Ito na naman. Nandito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat na YouTube, Boss D at your service. Magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi, magandang buhay sa lahat ng mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga nasa ibayong dagat. Andito na naman tayo at pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balong-balunan puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga kupal sa Pilipinas, lahat ng mga animal, bisit, pabigat, walang silbi, switik, salot, putok sa buho, pindot, palamunin, sinto, baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, korakot, magnanakaw, sindikato, miyembro ng kuratong baliling sa gobyerno. Kamusta naman po kayo? Buhay pa ba kayo? Ha? Ano na? Ano na mga nangyayari? Ha? Sa mga ano natin ngayon, mga kaganapan sa bayang Pilipinas. Ano na? Kayo ba ay natutuwa sa mga nangyayari ngayon? Syempre, hindi lang mga yan ang paiiyakin natin. Paiiyakin din natin mga bossing ang lahat ng mga impacto maligno. Lahat ng mga kutol lupa, laman lupa, masamang espiritu, mga demonyo, satanas, hudas, barabas, hestas. At kayo po ay inaanyayahan mga kababayan na mag-follow, mag-subscribe, mag-share, mag-like sa lahat ng mga social media accounts natin sa Facebook at sa YouTube, mga bossing. Boss Dada 2.0, panatilihin pong kayo ay nakasubscribe dyan at i-share po ninyo ang mga videos natin dyan. Lahat ng mga banateros, i-share din nyo yung mga videos. And of course, lahat ng mga lumalaban sa negative propaganda ng mainstream media sa mga pag-water down nila sa lahat ng mga nangyayari sa bayang Pilipinas. Oo, kasi mga bossing, yung mainstream media, kasapakat nila yan kasabwat nila yan para i-water down lahat ng mga nangyayari sa bayang Pilipinas. O i-ano nila yan, ida-downplay nila lahat ng mga nangyayari sa Pilipinas, yung mga pagnanakaw, mali-malit ang pera mula sa flood control, ibang mga proyekto sa Pilipinas na ninakaw ng mga congressman, ninakaw ng pamilyang Marcos, ninakaw ng mga magnanakaw sa bayang Pilipinas. Lahat ng yan mga bossing, ida-downplay nila yan at gagamitin ang mainstream media para maglabas ng mga bagong mga issues para hindi mapag-usapan ito. Gagamitin ng mga magnanakaw ang lahat ng kanilang mga ninakaw para hindi sila mahuli. At part niyan ng pagbabayad nila sa mga media operators, part yan ng mga pagbabayad nila sa mga taga-media para gumawa ng mga issues, gumawa ng mga istorya para mapagtakpan yung totoong issue ng bayang Pilipinas. Ano yun? Massive corruption, pagnanakaw ng pamilya Marcos at Romualdez. Yan. Okay? Kaya wag tayo. Importante na i-like, i-share ninyo, i-follow ninyo ang lahat ng mga banateros at lahat ng mga nagbablog patungkol sa pag-expose sa mga katiwalian sa bayang Pilipinas. O kailangan natin i-counter ang black at negative propaganda ng mga mainstream media laban sa mga Duterte. Walang ibang magiging mabuting pinuno sa bayang Pilipinas kung hindi ang mga Duterte. Subok na po natin yan. Subok na po yan sa Davao City. Subok na po yan nung namuno si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas sa loob ng 6 na taon. At subok na rin natin yung mga magnanakaw na mga Marcos. Nung panahon ng tatay niya, 20 plus years na nagnakaw yan sa bayang Pilipinas. Binigyan natin ng pagkakataon yung anak niyan na maupo. Nung naupo yung anak niyan, walang ginawa kundi magnakaw din. O, kita nyo, napakaraming mga issue at ibinabato sa kanila. Meron pang impeachment complaint na dinismiss pa yung mga hayop na yan, mga taga-Congress. Lahat yan. Binigyan na rin natin ng pagkakataon ng mga dilawang tae. Nung binigyan natin ng pagkakataon ng mga dilawang tae, mas lalo na mayagpag ang mga komunista, terorista at mga NPA sa Pilipinas. Yung mga anak ninyo ng peaceful na nag-aaral, ni-recruit, dinala sa bundok, nangamatay. O yan ang legacy ng Marcos at ng Aquino. Yan ang legacy ng mga loyalista at ng mga dilawan tae at mga pinklawan. Kaya kung gusto ninyong masira ang bayang Pilipinas, iboboto natin ulit yung mga kandidato ng mga pukin ng ina niyan. Pero kung gusto natin ng maayos na bayang Pilipinas, gusto natin ng malinis na Pilipinas, gusto natin na kahit papano Pilipinas na competitive, dapat talaga sa mga Duterte tayo. Walang iba.
Kung hindi man mga Duterte, at least yung parehas na leadership na meron ng mga Duterte, yun dapat ang ating tinatangkilik. Kaya lalabanan natin ang propaganda ng mga congressman, lalabanan natin ang propaganda ng mga bayaran mga vlogger, lalabanan natin ang propaganda ng mga mainstream media na yan laban sa mga Duterte, dahil wala naman silang ibang gustong gawin kundi sirain ng mga Duterte, dahil pag walang Duterte sa gobyerno, tuloy-tuloy ang ligaya ng mga adik, ng mga pusher, magnanakaw, kawatan, mandurukot, mandarambong, demonyo, satanas, lahat yan. Free for all na naman ang kademonyohan, kahayupan sa Pilipinas kapag walang Duterteng namuno. Kaya takot na takot yan mga yan sa mga Duterte, dahil alam nila na mapipigilan na naman yung kanilang pagkita ng pera galing sa buwis ng taong bayan. Okay? Nagaganap po ngayon mga bossing ang moro-morong hearing dyan sa Congress. Ngayon, inis na inis sila, umiiyak sila ngayon mga bossing dahil hindi umatin si VP Sara. Kweng, 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 kweng. Hindi umatin si VP Sara mga bossing sa hearing. Kasi naman, di ba pinaliwanag na natin yan sa inyo, di ba? Sinabi na natin sa inyo na nasa batas naman. Hindi naman importanteng magpunta si Inday Sara dyan. Kung hindi magpunta si Inday Sara dyan, galing na mismo kay Luistro na hindi naman kumbaga pinipwersa ang Vice Presidente na umatin dyan. Kasi nga, karapatan niya kung hindi siya umatin dyan. Sabi nila, gusto mo ng due process? Ito yung due process. Ulul, anong due process dyan? Ito, you have to understand mga bossing ha. Noong 2025, na-impeach na si VP Sara nang walang proseso. Walang proseso, na-impeach siya dyan sa Kongreso. Tingnan nyo ngayon, ginagawa nila yung proseso. Bakit? Kasi nahuli sila. Nahuli sila ng Supreme Court na hindi kayo sumusunod sa batas. So ngayon, kunyari, sumusunod sila sa batas. Bakit hindi nyo yung ginawa nung una? Bakit nung unang impeachment proceeding kay Inday Sara, hindi nyo ginawa na sumunod kayo sa proseso kung ano man yung ginagawa ninyo ngayon? Siguro kung noong nakaraang impeachment ninyo, sumunod kayo sa proseso, baka napaatin nyo si VP Sara. Umaatin naman siya dyan, sa Quadcom, sa good government, di ba? Umaatin naman siya dyan, hindi nyo nga lang siya tinatanong. Bakit ngayon, sabi nyo, bakit ngayon parang sinusunod nyo na yung proseso? So, ibig sabihin, yung unang impeachment pa lang ni VP Sara, ini-railroad nyo na. So papaano magkakaroon ng kumpiyansa si Inday Sara at ang kanyang legal team na makakakuha sila ng patas na paglilitis o patas na investigasyon diyan sa Kongreso ngayon? Kung noong una, hindi kayo sumunod sa proseso, ni railroad ninyo yung impeachment niya, sabi ni Erice, sabi ni Marcoleta, sabi ni Toby Chanco, binayaran ng lahat ng pumirma para ma-impeach si VP Sara. Paano makakasiguro si VP Sara na pag nagpunta siya diyan, makakakuha siya ng patas na na investigasyon? 'Di ba? The very same people, tinan mo kung gaano kayo katarantado diyan sa Congress. The very same people na boboto sa impeachment ni VP Sara, kayo din yung boboto sa plenaryo. And the very same people na nandiyan sa Justice Committee, sila mismo yung mga endorser noong articles of impeachment kay VP Sara. So paano magiging patas ang labanan diyan? Bakit ka pupunta? Bakit ka pupunta sa isang laban na alam mo naman natalo ka na? 'Di ba? Talo ka na eh. Talo na si Inday Sara diyan sa Congress. Tanggap na 'yan ng mamamayang Pilipino, tanggap na 'yan ng buong Pilipinas na si Inday Sara talo na diyan sa Congress. Na-impeach na siya diyan noong 2025 eh. Nahuli lang yung modus operandi nila ng Supreme Court. Kaya yung mga pagkakamali nila tinatama nila ngayon. Ang tanong, noong bang unang impeachment ni VP Sara, alam ba nila na dapat dumaan sila sa ganitong klase ng proseso? Na kailangan may sufficiency in form and substance, na kailangan may sufficiency in ground, na kailangan meron pang mga ganitong investigation, hearing, whatsoever. Alam ba nila yan nung una? Kasi kung alam nila yung una, parehas lang naman yung Committee on Justice chairman noong panahon noon at saka nung ngayon eh. Di ba? Sila rin naman. Hindi nga magkaiba pala yung chairman at saka chairwoman noon. Pero pare-parehas lang din naman yung mga miyembro. Sila rin din naman eh. So ang tanong, alam ba nila noon na may proseso na tinarantado nila na ngayon ginagawa nila? Kung noon tinarantado nyo yung proseso, paano makakasigurado si Inday Sara na hindi nyo tatarantaduhin yung proseso ngayon? Mantakin nyo, wala kayong mga ebidensya. Kanina, may mga meron silang mga sinusubpina. May mga sinusubpina sila, bank record, bank statement, ganito, ganyan, sinusubpina nila. So bakit yung sinusubpina? Yung mga record. So ibig sabihin, wala kayong ebidensya. Kaya kayo naghahanap ng ebidensya. Kaya nga sabi ni Rufus Rodriguez, hindi ba?
O, anong ipapasubpina mo? Ipapasubpina mo yung salin niya nung hindi pa siya nung hindi pa siya presidente, vice president ng Pilipinas. Akala ko ba ang pinapa-impeach natin dito vice president? O bakit yung salin niya nung hindi pa siya vice president, bakit pinauungkat ninyo? O, hindi ba? So, ibig sabihin, pinalalakas ninyo yung kaso ninyo. O, bakit? Akala ko ba sufficient na kayo in form and substance? Bakit ngayon nyo palang pinalalakas yung kaso ninyo? By means of request ng subpina o pagsubpina doon sa kanyang mga bank records. Kasi kung talagang malakas yung inyong kaso, hindi na kayo nagsusubpina, diretso na tayo sa hearing. Ngayon ito sabi ko nga sa inyo, itong Congress, mga bossing, itong Kongreso, nagsisilbi sila as parang piskal. Ano ba ginagawa sa piskal? O nung nakaraan lang nagpunta si Sir Jack diyan sa Department of Justice dahil nagdemanda sa kanya ang NBI dahil doon sa malisyosong pagpo-post daw niya. Pagdating doon sa hearing diyan sa piskalya, wala namang cross-examination diyan. Hindi naman kinross-examine si Jack Argota diyan. Hinanap lang kung nasan yung complainant. Wala yung complainant. Wala yung complainant. Sige, reset natin. Hindi naman yan magtatanong ikaw, ba't mo ginawa to? Ikaw, anong ginawa mo? Hindi, maglalabasan lang kayo ng inyong mga testimonya. Merong testimonya itong nagdemanda, tatapatan mo ng testimonya mo, and then titimbangin nyo ng piskalya kung ito ba dapat areglohin na lang o ito ba ay dapat na tumuloy sa korte. Kung dapat tumuloy ito sa korte, sufficient siya in form and substance, merong ang tawag dito? Merong probable cause, 'di ba? Yun lang yun hahanapan mo ng probable cause, titingnan mo kung may probable cause. Kung may probable cause, magpupush through yan sa korte. Kung walang probable cause, i-dismiss yan. Mag-areglo na lang kayo, tama? So ganun din ang trabaho ng Congress. Tagahanap po sila ng probable cause. May probable cause ba dito sa kaso ni BP Sara? Sa ikinakaso kay BP Sara, may probable cause naman. Pabayaan natin na maglabasan sila parehas ng ebidensya doon sa korte. Iakyat na natin sa korte yan. Dapat ganun, iakyat na sa Senado yan. Ngayon, ang ginagawa ng abogado ni BP Sara, wala kayong mga ebidensya, puro hearsay yan, puro news clippings yan. Dapat i-dismiss nyo na yan. So syempre ikaw bilang piskal, ikaw ang magdidesisyon, i-dismiss mo ba o hindi. Kung sa tingin mo meron siyang probable cause, iaakyat mo na sa korte yan. In the case of itong impeachment na ito, kung may probable cause naman pala, iakyat na yan sa Senado. Doon na tayo magpakitaan ng ebidensya. 'Di ba? Kayo talaga Di kayo marunong, akala nyo naman kasi maloloko nyo taong bayan. Meron dyan yung mga makabayan, naglaladala-dala pa ng mga may Grace Piatos. Putangin na, kung ganyan lang ang dadatnan mo dyan, ba't ka pa aatin? Para kayong mga tanga dyan. Nandiyan kayo para litisin, para alamin kung sufficient ito, kung meron bang probable cause dito. Kung may probable cause, iakyat na natin yan. Di na kailangan umatin ni Inday Sara dyan. Nandiyan na yung may sagot na yung kanyang may sagot na yung kanyang abogado. May sagot na si Inday Sara. Sabi niya, hindi ako aatin dyan dahil ang daming problema ng bayang Pilipinas, inuuna natin. Itong walang hiyang impeachment na ito. Haharap ako sa tamang forum. Kung sa Senado yan, sa impeachment sa impeachment court yan, which is the Senate, haharap ako dyan. Pero dyan sa inyo, hindi. Bakit ako haharap sa inyo? Alam ko naman na noon pa, talo na ako dyan. Alam ko naman na hindi na ako makakapuntos dyan. Tinan mo magfa-file sila ng motion. Magmo-motion sila. Okay? Merong hindi mag-a-agree dun sa motion nila. Tapos magbobotohan sila. Kita mo, walang motion na hindi nanalo kanina. Mali pala. Walang pagtutol sa motion ang nanalo kanina. Lahat ng motion ng mga congressman, lahat bumoto pabor. So bakit ka pa pupunta dyan? Simple lang naman ang tanong dyan Dapat nga, tinapos nyo na yan ngayon pa lang sa lahat ng mga nandito sa Justice Committee, naniniwala ba kayo na kailangan iakyat na natin to sa Senado para sa hearing? Oo o hindi? Yun, pagbotohan nyo na kagad. Pinapatagal nyo pa Okay na yun, dumaan na kayo sa proseso. Dahil yun ang uutos ng Korte Suprema sa inyo. Ayan na, ayaw na ngang umattend. So ano pang ginagawa nyo? Ayaw nang umattend ng tao, hindi na-attend yung tao, di umaksyon na kayo. Anong gagawin ninyo? Magkakandak pa rin kayo ng investigasyon kahit ayaw nang umattend ng tao? Ibig sabihin nun, tinatanggap niya na yung kanyang pagkatalo dyan sa Kongreso. Kung hindi nyo naman susundin yung petisyon ng kanyang mga abogado na i-dismiss yung kaso na yan, iakyat nyo na. Wala naman natatakot sa inyo. Hindi pupunta si Inday Sara dyan para pagpiestahan ninyo at pagpiestahan ng media.
Hindi pupunta si Inday Sara dyan para chap-chapin yung mga statement niya. Hindi kayo bibigyan ni Inday Sara ng alas. Hindi kayo bibigyan ni Inday Sara ng pagkakataon para makapuntos sa kanya. So kung gusto nyo talaga at kung talagang desidido kayo, iakyat nyo na yan sa plenaryo, pagbotohan nyo na yan sa plenaryo, dalhin na yan sa impeachment court. Kasi para maalaman na rin namin sino yung mga congressman na pipirma na sino yung mga congressman na pipirma dyan sa impeachment na yan. Para magkaroon na kami ng listahan ng mga ikakampanya namin na wag iboto sa 2028. Diba? Ilabas nyo na yan. Wala naman natatakot sa inyo. Kala nyo naman na mga nakakatakot kayo. Kangaroo court ang tawag nila dyan. Sabi nga nila, itong Congress ay hindi na to House of Representatives. Ito daw ay House of Thieves and Reds. Nakita ko lang yun sa post ni Jason sa siya nagsabi nun. Naisip ko na oo nga no, kasi makikita mo puro pula puros mga konektado sa terorista. Etong mga congressman na nandito, tapos yung ito pang namumuno diyan sa yung namumuno diyan sa sa Committee on Justice, may utang pa. Kapal ng muka. Panay ang patawag kay Inday. Sabi ko nga sa inyo, sobrang clingy ninyo kay Inday. Akala ko ba galit kayo kay Inday? Bakit sobrang needy at clingy ninyo? Bakit gusto niyo siyang makita? Gusto niyo siyang makasama? Ayaw niya nga sa inyo Bakit ba pinagpipilitan niyo yung sarili niyo sa kanya? Parang si Claire Castro din, pinagpipilitan niyo sarili ng debate. Hindi naman siya karapat-dapat. Kayong mga congressman, mga kawatan din man kayo. Nasabi ng 18 na Marines, mga kawatan daw kayo. Sabi ng 18 Marines, nakatanggap daw kayo ng mali-maletang pera. Kaya nga sabi ni Bong Suntay, bakit tayo mag-hearing ng corruption kung tayo mismo pinagbibintangan ng corruption at hindi pa natin kiniklear yung mga sarili natin? Una nyo munang i-clear yung mga sarili ninyo sa corruption bago kayo tumingin ng corruption ng iba. 805 billion ang ninakaw sa pera ng taong bayan according doon sa mga statement ng mga Marines. Pinagdi-deliver sa inyo para may masarap kayong pagkain sa araw-araw. Yun ang dapat na kiniklear muna natin, tama? Kaysa itong impeachment ni VP. Pero ready naman si VP dyan. Hindi naman aatrasan ni VP yan. Pag yan nandiyan na yan sa Senado, hindi na siya pwedeng hindi umatin dyan. Kung talagang gusto nyo si Inday Sara, patunayan niya yung sarili niya dyan sa Senado, sa impeachment court ng Senado. Tapos ito pa, magkakandak pa kayo ng mini trial. Pwede ba yun? Hindi naman nagkakandak ng mini trial ang piskalya. Ang piskalya dinidinig yung magkabilang panig, tapos nagdidesisyon whether may probable cause para iakyat sa korte. Kung may probable cause, i-dismiss kung walang probable cause. Yun ang trabaho ng piskalya. Walang hearing, walang paglilitis sa piskalya. Ang magiging desisyon lang ng piskalya is whether iakyat sa korte o hindi. Ganun ang trabaho ng Congress dito. Ginagawa niyong tanga yung mga Pilipino porket wala silang alam sa batas pero nandito ang banateros, nandito ang mga vloggers para ipaliwanag sa inyo yung mga hindi ninyo naiintindihan. Bagamat hindi kami mga abogado, pero sa mababaw na paraan, may papaliwanag namin sa inyo ano ba itong mga ginagawa nilang kabulastugan. Ito panoorin natin mga bossing. Itong itong nangyari kanina, galit na galit, gustong manakit ng congressman ng Batangas. Alam ko Lubo, Batangas itong congressman yung congressman diyan sa Batangas na estapador, may utang na hindi mabayaran pero ang lakas ng loob mag-akusa. Sabi nga, she's reportedly prepared for a full-scale legal battle, pero bakit hindi siya humarap diyan? Hindi naman isinasaad ng batas na dapat siyang humarap dyan. Pwede siyang humarap, pwedeng hindi. Ibig sabihin, kung hindi siya humarap dyan, wala siyang nilalabag na batas. Ngayon, kung ready siya sa full-scale legal battle, hindi with you guys. Hindi with you kasi bias kayo. Doon tayo sa Senado, doon tayo magpakita ng ebidensya kung may mga ebidensya kayo. But the mere fact na gusto nyo pang mag-imbestiga, ibig sabihin, nag-fishing expedition kayo. Kaya kayo gusto pang mag-iimbestiga, gusto nyo magkaroon ng mini trial. Dahil wala kayong ebidensya laban kay Inday Sara, kaya ayaw nyo pang iakyat yan dyan sa Senado. Akala nyo kasi noong panahon na inimpeach si Inday Sara ng Kongreso, akala nyo may impeach si Inday Sara dyan sa Senado kasi may numero kayo. Ngayon, wala na kayong numero dyan sa Senado, so papaano na? Nilagay nyo lang dyan si Lacson, nilagay nyo dyan si Soto, tapos may mga mangilan-ngilan na mga senador. Pero alam nyo na hindi nyo na makukuha yung majority katulad noong panahon ng 19th Congress. Masyadong malakas talaga ang 19th Congress pagdating sa mga sip-sip kay Bongbong Marcos. Ngayon, si Bongbong Marcos palubog na. Ngayon, si Bongbong Marcos di natin alam kung mabubuhay pa ng mahaba
O kaya alam nyo na, nagmamadali kayo ngayon, nagkukumahog kayo ngayon na bago mag 2028 si Inday Sara mawala na sa equation dahil pag nanalo si Inday sa 2028, yari kayo. Lagot kayo. Lahat ng mga ginagawa nyo ngayon, mga akusasyon nyo ngayon, nakalista lahat yan. Iisa-isahin din lahat ng mga salin nyo. Pustahan tayo. Oh, pakinggan natin ang sasabihin netong babaeng hindi marunong magbayad ng utang. Ang may rapist na asawa na itinago. Ang ina, nakakahiya, no? Nakakahiya yung mga nag-aakusa kay Inday Sara, lahat may mga bagahe. Si Leila de Lima ang kapal ng mukha, no? Mag-aakusa kay Inday Sara samantalang siya, puta, nanira ng pamilya. Kumain ng saging na may saging, tapos may kaso pa, droga. Nakakadiri ka, Leila de Lima, ang kaso mo droga. Oo, buti na lang nangamatay yung mga testigo laban sa iyo dahil sa COVID dyan sa kulungan. Pero putya, ang kaso mo droga, tas ang yabang-yabang mo. Tas etong tatlo na to, si Sendena, si Jokno at saka si Leila de Lima, ang yayabang, akala mo binoto sila ng taong bayan. Hoy, tumigil kayo, hindi kayo binoto ng taong bayan. Ang binoto ng taong bayan, yung party list ninyo. Hindi kayo. Hindi kayo katulad ng mga district congressmen na ibinoto ng mga constituents nila. Kayo, wala kayong constituency. Kakapal ng mga pagmumukha ninyo. Hindi kayo nandiyadyaan dahil ibinoto kayo, dahil gusto kayo ng tao. Ibinoto yung mga party list ninyo. Nagkataon lang kayo yung mga nominee. Kakapal ng mga mukha nyo. Tapos kayo yung malalakas ang loob, maglalabas-labas ng mga piatos-piatos dyan. Puta, ganyan lang palang gagawin nyo. Ba't kailangan pa mag-hearing dyan? Ano na, iakyat na natin yan sa Senado. Kaya i-dismiss nyo na yan. Dahil problema ng Pilipinas, yan ang inuuna nyo. Ano masasabi nito ni Luis Strong Estapador? Participate. She is reportedly prepared for a full-scale legal battle, a bloodbath, as it has been described, assembling a very large team of lawyers. She is apparently ready to face the accusations. Yes, she is. She's ready to face the accusations. She's actually answering those accusations even before. Tengang ano lang kayo, tengang kawali lang kayo sa mga sagot niya. Gusto nyo dyan sa basketball court ninyo para mapahiya nyo siya. No way. No way. Inday Sara knows what you're gonna do and what you are doing. Calculated ang mga galaw ni Inday Sara. Inday Sara is also a lawyer. Alam niya yung kanyang karapatan. At hindi nyo maloloko ang taong bayan dyan. Alam na rin ang taong bayan kung ano ang pakay ninyo. Madumi kayo. Sabi ni Pangulong Duterte, kayo ang pinakabulok na ahensya na sangay ng pamahalaan, Congress. Meron kayong mga certification or liquidation by certification. Kayo ang kauna-unahan na ahensya ng gobyerno na hindi nagpapa-audit. Na para i-audit yung mga gastos ng opisina nyo, nag-i-issue lang kayo ng certification. Hindi kayo nag-audit by the centavo. Tapos ang kakapal ng mukha ninyo na nasilipin si Inday Sara sa audit, hindi ba hinamon kayo ni Pangulong Duterte? Sabi ni Pangulong Duterte, open the books. Buksan ninyo yung libro ng inyong mga paggastos diyan sa mga opisina ninyo. Alamin natin kung saan napunta yung pera ng taong bayan. Hindi ba hindi nyo pa ginagawa? Kayo nga hindi kayo nag-a-adhere sa gusto ng taong bayan Tapos gusto nyo si Inday Sara? I-audit ninyo si Inday Sara, hindi naman kayo mga taga-COA? Oh, hindi ba si Leandro Libisnes sinasabi yung mga MOOE nyo, milyon-milyon yung mga MOOE nyo, hindi naman yan nililiquidate yung mga MOOE nyo? Oh, ano yun? Pera nyo ba yan? Kayo nga hindi nyo kaya mag-liquidate on your own ng mga expenses ninyo to the last centavo Tapos si Inday Sara i-audit ninyo. Commission on Audit na nga ang nagsabi na si Inday Sara walang problema Binigyan siya ng 4 na taon, 5 taon ng dire-diretso ng notice of yung yung certification na siya ay maayos yung kanilang pagliliquidate o maayos yung kanilang finances. Yung notice of disallowance na yan, lumabas lang naman yan simula nung nagkaroon kayo ng hearing dyan, tinrabaho nyo na siya ayon sa kanyang timeline. Diba? Unmodified opinion. Inisyuhan siya ng unmodified opinion. Doon pa lang tapos na laban Inatong mga to. Kayo ang mga bulok, kayo ang mga magnanakaw, di umano. Tapos kayo ang nagtuturo kay Inday Sara bilang dapat ma-impeach dahil merong hindi may paliwanag na mga paggastos. Oh. And defend herself at length. And yet it appears she will not even participate.
We recall the words of Justice Antonio Tiham in the previous impeachment against Chief Justice Maria Lourdes Sireno. Failure to participate in the hearings before the Committee on Justice is tantamount to a culpable violation of the Constitution. Hindi. Anong culpable violation of the Constitution sinasabi mo? Sinabi mo na nga sa interview mo kahapon na pwede siyang hindi umattend, pwede siyang umattend. Nasa kanya yan. It's her prerogative. It's her prerogative kung aattend siya o hindi. Mayroon bang nilabag na batas pag hindi siya umattend? Wala. Pero hindi siya makakasagot sa mga hindi siya magkakaroon ng chance para ipagtanggol yung sarili niya. Oh, she chose that path. She chose na yung hindi niya ipagtanggol yung sarili niya sa inyo. Ba't niya ipagtatanggol sarili niya sa inyo? Tapos na yung kaso dyan sa inyo. Diba? Bakit ako pupunta sa isang basketball na alam ko, putang ina, kalaban ko pati referee? Hindi ako mananalo. Bakit pa ako pupunta dyan? I will just save my energy sa totoong hearing, which is impeachment court. Hindi naman kayo impeachment court. Anong tantamount to culpable violation of the law? Wala siyang nilabag na batas. Sinabi mo mismo yan kahapon So sinungaling ka. Sinabi mo mismo kahapon na walang pagkakasala sa batas kung hindi siya umattend. O karapatan niya yan. O tapos ngayon may culpable violation of the law? Anong sinasabi mo? Ayon sa pananaw na iyon, ang hindi pagharap sa proseso ay maaring ituring na patuloy na paglabag sa saligang batas. Anong batas yung nilabag? I-cite mo. I-cite mo yung batas. Kasi sabi mo kahapon, okay lang kung a-attend siya o hindi. We still hope na umattend siya. Pero nasa kanya yun kung hindi. Diba? So ibig sabihin wala siya nilalabag na batas. Kasi kung may nilabag siya na batas, di sana sinama nyo na yan sa articles of impeachment. Sama nyo para magkaalaman. Ang tanong ngayon, maaari rin ba nating sabihin ito sa Vice Presidente? Let us remember, the Vice President took the same oath. I do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties, preserve and defend the Constitution, execute its laws, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the... Alam mo yung sinumpaan ni Inday? Yan din ang sinumpaan ni Bongbong. Bakit si Bongbong walang impeachment? Bakit si Inday lang ang may impeachment? Mas malaki yung pera, mas malaki yung ninakaw ni Bongbong Marcos according sa mga ebidensya, sa mga whistleblowers. According mismo sa mga investigasyon, ang laki nung ninakaw sa pera ng taong bayan noong 2025 sa flood control. According mismo sa kanila, si Zaldico may kasalanan. Sila mismo nagsasabi, si Zaldico may kasalanan. May mga nagsasabi, si Martin Romualdez. At sabi nga nila, the buck doesn't stop there. Hanggang Malacanang. Siya ang leader. Siya ang pumirma ng maanumalyang budget ng 2025. Bakit wala siyang Bakit wala siyang impeachment? Sinumpaan niya rin yung very same na sinusumpaan ni VP Sara Duterte. Bakit siya walang impeachment? Ang laki-laki, 805 billion. Ang laki-laki nung nawala, trillion mula 2023 hanggang 2025, trillions of pesos na yung dyan pa lang sa flood control. Bakit wala siyang impeachment? Sinumpaan din niya yan Sabi niya, pagsisilbihan niya taong bayan, sabi ng taong bayan, magpa-drug test siya, ba't hindi siya nagpapa-drug test? Hindi ba kasama sa articles of impeachment ni Bongbong Marcos yung hindi niya pag-undergo ng drug test? Bakit? Hindi ba public office is public trust? If the public is requesting for a drug test, dapat nag-a-adhere ka because public office is public trust. Request ng public yan. Bakit hindi nyo i-compel si Bongbong na mag-drug test? Double standards kayo. Yan yung sinasabi ni Inday Sara. The reason why I don't wanna attend there is because of your double standards. Why? May impeachment kay Bongbong Marcos. Ang lakas nung mga articles of impeachment niya, dinismiss ninyo. Tapos ako, lang man yung mga articles of impeachment ko? Nilagay nyo pa si Madriaga. Diyos ko po. Wala na nga ebidensya si Madriaga, nilagay nyo pa si Madriaga. So ibig sabihin, mahina talaga yung mga ibinibintang nyo sa akin. Pati yung walang kwenta-kwentang testimonya ng walang kwentang tao, di na sinasama nyo Bakit yung sa akin hindi na-dismiss? Bakit yung kay Bongbong na-dismiss? Bakit ako pinaa-atin nyo? Bakit si Bongbong hindi? Well, understood naman. Hindi naman nag-move forward yung kay Bongbong dahil sa sufficiency in substance pa lang Sa sufficiency in form na nag-push through siya, pero sa sufficiency in substance, pinatay kagad nila unang araw pa lang
O ito kay Inday Sara, umandar. Imaginein mo, magkano pinag-uusapan natin kay Inday Sara? Sabihin na natin, 600 million yung pinag-uusapan natin. Magkano yung pinag-uusapan natin kay Bongbong Marcos? Bilyon-bilyon. Trilyon. O tapos yung sa kanya na-dismiss, yung kay Inday, hindi. Sabi ko nga sa inyo sa survey, kung mamimili ako kung sino ang dapat na matanggal sa kanilang dalawa, mas okay pa ako na parehas silang piliin mo kesa isa lang Kesa si Inday Sara lang, mas okay sa akin na parehas sila Dito sa impeachment, mas okay sa akin na parehas silang may impeachment para mapatunayan nila pareho kung talaga bang may ginawa silang kasalanan o hindi. Kaya lang, unfair naman. Si Inday Sara, Vice President ng Pilipinas, gusto nyo matanggal sa pwesto, samantalang yung Presidente, yun ang pinuno ng lahat ng paghihirap na nararanasan ng bayang Pilipinas ngayon. Ayaw nyo siyang palitan. Bakit? Busog kayo? Nation. Lahat ho ng kawani ng gobyerno, lahat ng opisyal ng pamahalaan, iisa ang panunumpa, iisa ang pamantayan. O yun naman pala, iisa panunumpa. Nanumpa rin pala kayo ng ganyan Bakit hindi nyo buksan yung mga libro ninyo ng paggastos dyan sa mga opisina nyo sa Congress? Hindi ba hinihiling din ng taong bayan yan? Hindi ba in-expose ni Pangulong Duterte yan, hinihiling ng taong bayan yan, ba't hindi nyo ginagawa? Tapos gusto nyo si Inday Sara maglabas ng mga ebidensya? Dapat lahat kayo, okay lang, sige, gawin ni Inday, pero gawin nyo rin. Gawin din ng Malacanang, gawin ng lahat ng mga taga-gobyerno, salin. Ilabas ninyo lahat ng mga salin nyo. Hindi pwedeng si Inday lang. Oo, naman kayo. Kayo yung mga inaakusahan na magnanakaw. Kailan pa inakusahan na buhaya ang Office of the Vice President? Never. Samantalang, ever since, kahit ng mga pelikula pa noong unang panahon, ang tawag na nila sa congressman, buhaya. Mga buhaya kayo, mga patay gutom kayo sa pera, mga kurakot. Pagkat inisip nga ng taong bayan kurakot ang iniisip kagad nila, Congress so wala kayong reputasyon para magdinig ng mga ganitong mga kaso dahil kayo mismo, mga magnanakaw kayo di umano. History says na ang nagnanakaw mga congressman, walang vice president na nagnanakaw. Ano bang budget ang vice president kung di ba kayo mga bobo? Ang budget ng vice president wala pang 1 bilyon. Anong nanakawin niya doon? May pampasweldo pa ba siya sa taong bayan kung nagnakaw pa siya dyan? Tangina niya, silipin nyo yung mga ahensya ng gobyerno na may bilyon-bilyong mga budget para sa mga proyekto. 700 million lang ang budget ni Inday Sara. Anong nanakawin niya sa 700 million? Ang dami-daming sumusweldo ng taga-Office of the Vice President. Bayad pa sa opisina, kuryente, tubig, tapos nagtatanim pa sila ng puno, nagbibigay pa sila ng mga bag, nagbibigay pa sila ng mga ayuda, nagbibigay pa sila ng tulong sa mga na-hospital. 700 million, isang taon. Tanong nyo, magkano budget ni Bongbong Marcos? Dapat yan ang i-scrutinize natin. Napunta ba sa serbisyo talaga yan o binulsa nila? Meron bang karangyaan si Inday Sara katulad ng rangya na ipinapakita nito ni Luis Tro na puro diamante yung butas ng ilong? Wala. Hindi nyo pwede, napakahirap paniwalain ng taong bayan. Maaring kaya, nasa posisyon kayo para magbitaw ng mga ganitong mabubulaklak na salita, pero lahat yan babalik sa inyo kasi katulad na sinabi mo, yan din ang sinumpaan ninyo, pero bakit hindi nyo ginagawa yung trabaho nyo? Iisa ang pananagutan. Ang panunumpang ito ay hindi lamang pangako ng panunungkulan. Ito ay panata ng pagharap sa pananagutan at paggalang sa saligang batas. Hindi ba? So bakit ka pa aatin dyan kung ganito mga statement nila? Aatin ka pa ba dyan? Yung chairman ng aatinan mong paglilitis o investigasyon, buo na sa isip niya na hindi ka matinong tao? Buo na sa isip niya na hindi ka tapat sa tungkulin mo? Na lumabag ka sa batas? Ba't ka pa aatin dyan? Hindi nyo kaya si Inday Sara. Nagkamali kayo. Maaring sa media kaya nyong palabasin yan, pero nandito na kami, nandito na mga vlogger, ika-counter natin yan. At kayo, na mga nanonood ngayon, wala kayong ibang gagawin kundi i-share itong video na ito. I-counter natin yung propagandang katarantaduhan nila, mga pinagsasasabi nila kay Inday. I-counter natin yan by sharing these videos. At yung ibang videos ng mga vloggers na pinabubulaanan lahat ng mga pinagsasasabi nitong mga di umanong mga magnanakaw na ito. Dito sa komite, susundan natin ang saligang batas. Hindi natin tatalikuran ang ating tungkulin. Iyan ang inaasahan ng taong bayan. Hindi pag-iwas. Naasahan ng kundi taong pagharap. bayan. Hoy! Hindi katahimikan. Teka. Taong bayan sinasabi mo, si Inday Sara, taas-taas ng approval and trust rating.
Kung mataas ang approval and trust rating ni Inday Sara, ibig sabihin, nagtitiwala sa kanya, majority ng mga Pilipino. Kay Bongbong, walang nagtitiwala, oh. -9 ang approval and trust rating ni Bongbong, tapos ang may impeachment si Inday. Saan ka naman makakita ng ganyan? Ang bobo niyan, di ba? Sobrang tanga. Saan ka makakita ng ganun? Si Inday Sara, 40+%, 28%, close to 30%. Tiwala ang taong bayan. Tapos, sinasabi ninyo na taong bayan, taong bayan, taong bayan. Kung taong bayan ang pinagbabasihan natin, si Bongbong Marcos, -9. Hindi na tiwala kay Bongbong Marcos ang taong bayan. Dapat yan ang ini-impeach natin. -9. Hindi, walang impeachment. Tapos yung +30, meron. Utangin yan. Kagaguhan, di ba? Sinong ulol ang maniniwala dyan? Yun lang ang i-harp, yun ang i-harp. Ipinai-impeach nila yung mataas ang respeto at tiwala ng taong bayan, tapos yung magnanakaw na -9, yun ang absuelto. Anong gusto nyo? Magnakaw si Inday? Gusto nyo maging kaparehas nyo si Inday na maging kawatan katulad nyo? Iba ang mga Duterte. Hindi ninyo maaareglo ang mga Duterte. Hindi ninyo magiging kasapakat ang mga Duterte sa mga masasamang gawain ninyo. Kaya sorry na lang, madam. Sorry na lang. Sorry ka na lang, kahit anong sigaw mo dyan, walang maniniwala sa'yo. Diba? Diba? Oh. So gigil na gigil sila mga bossing. Gigil na gigil sila kay Inday Sara, pero wag kayong mag-alala dahil wag kayong mag-alala dahil si Inday Sara ay hindi nila kaya. Ang dami ng problema natin, ha? Ang dami ng problema ng Pilipinas. O eto yung isa sa mga problema ng Pilipinas, inuuna nyo. Yang impeachment ni Inday. Anong problema ng Pilipinas? Department of Agriculture sa posible ring pagtaas ng presyo ng bigas. Oh, pati bigas, tataas na presyo. Tumaas ang presyo ng diesel at 111, magwa 130, 140 daw per liter. O eto, tataas ang presyo ng bigas. Wala daw krisis, ha? Tingnan mo kung gaano kasinungaling ang Malacanang. Bobo talaga si Claire Castro. Sabi ni Claire Castro, wala daw krisis. Pero nagdeklara ang gobyerno ni Bongbong Marcos ng state of emergency. Tangina niyan. Walang krisis pero may state of emergency. Gago ba kayo? So ibig sabihin, niloloko tayo ng mga taga Malacanang. Gago yung mga taga Malacanang. Tapos ang impeachment si Inday Sara. Si Inday Sara, meron ba siyang meron bang paghihirap na nararanasan ng Pilipino ngayon na siya ang merong kasalanan? Lahat ng desisyon na nangyayari ngayon, kung bakit tayo lugmok ngayon, kung bakit tayo hirap na hirap ngayon, dahil sa desisyon ng bobong presidente natin. Anong desisyon ang ginawa ni Inday Sara? Noong siya ang Department of Education Secretary, amongst all the secretary of this government, kasama si Bongbong Marcos bilang secretary ng Department of Agriculture during that time. Si Inday Sara yung pinagkakatiwalaan na secretary sa Pilipinas. Pinagkakatiwalaan na sekretarya. Imagine na presidente si Bongbong and at the same time secretary siya ng Department of Agriculture. Si Inday, Vice President, Secretary ng Department of Education. Presidente na si Bongbong, mas mas gusto pa ng tao yung trabaho ni Inday Sara nung siya ay nasa Department of Education. Tapos sinisilip yung kanyang trabaho sa Department of Education. Samantalang nung nagkaroon ng survey, siya ang pinagkakatiwalaan. Masaya yung mga taga Department of Education sa pamumuno niya. At nagagampanan ng Department of Education yung kanilang mandato. Di ba gago yung mga congressman? O eto, taas presyo ng bigas. Uunahin natin yung impeachment ni VP Sara kaysa dito. Problema ba ng taong bayan si Inday Sara? Kung ma-impeach ba si Inday Sara, mawawala ang krisis sa langis, mawawala ang krisis sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pero sigurado ako ito sigurado ako. 100% sigurado ako na pag natanggal yan si Bongbong Marcos sa posisyon, kapag hindi na yan presidente, magtataasan lahat yan. Kasi dahil bopol si Bongbong Marcos, kaya bumagsak ekonomiya natin. Maraming mga negosyante ang nawalan na ng tiwala sa pamahalaan, kaya hindi na nagnegosyo sa Pilipinas. Pero kung ang leader mo malakas, kung ang leader mo firm, at ang leader mo hindi magnanakaw at magaling ang utak, maraming mga investors, hindi mo sila kailangang ayain. Parang dito sa Pilipinas, ang ganda-ganda ng dito. Ang ganda-ganda ng mga biodiversity natin. Ang ganda ng kalikasan natin, mga beaches natin. Ang gaganda, ang mura pa dito. Bakit? Walang pumasok na turista. Kasi bobo yung Department of Tourism. Tanga si Prasco Tapos magnanakaw pa si Bongbong. Puro krimen. Kahit maganda dito, saan sila nagpupunta? Punta sila Thailand, punta sila ng Phuket, punta silang Vietnam, punta silang Brunei. Kung saan-saan sila pumupunta, iniiwasan nila Pilipinas. Bakit? Ang ganda-ganda ng Pilipinas. Ang mura-mura pa. Dito sa Pilipinas, 150 pesos makakakain ka ng full meal.
Sa dolyar, $3 lang yun. Alam mo ba sa Amerika, ang basic na pagkain nila dyan, $10, $15. Dito sa Pilipinas, isang kain, $3, mabubusog na sila. Oo, ganun kamura dito, ganun pa kaganda dito, ganun pa tayo kagagaling mag-Ingles. Ang dami pang mall dito. Bakit hindi tayo pinupuntahan? Kasi nga, bobo yung namumuno. Kung magaling ang namumuno, hindi ka na mag-aaya ng investor, hindi ka mag-aaya ng turista kung safe yung Pilipinas. Hindi ka mag-aaya. Pero ngayon, bakit bagsak? Mahina ang leadership eh. So ang tanong, between Bongbong Marcos and Inday Sara, kung tanggalin mo yung isa sa kanila, sino yung may pinakamalaking epekto sa Pilipinas? Mas malaki epekto ng Pilipinas pag natanggal mo si Bongbong. Kasi magbabago yung direksyon. Kasi yung direksyon ni Bongbong pabulusok eh. Magbabago direksyon, baka sakaling umangat-angat ng konti, mas ayos. So kung si Inday Sara matanggal mo, magbabago yung direksyon natin, pabulusok pa rin. Bakit? Yung driver, si Bongbong Marcos eh. Yung driver, sabi ni Amy, adik eh. Isang kadadalin yan, di sa impyerno. Live mula sa Muñoz Market sa Quezon City rin, nangunguna sa balita si mobile journalist Fatima Baduria. Fatima, kailan posibleng tumaas naman ang presyo ng bigas? Jiggy, sa Agosto pa naman daw yan mararamdaman ayon sa Department of Agriculture at posible raw na mangyari yan kung magtutuloy-tuloy ang gera sa Middle East. Posible rin daw na tumaas ang presyo ng iba pang mga bilihin katulad ng manok at baboy. Narito ang pahayag ni DA Secretary Francisco Q. Laurel. Baboy hindi tataas for the moment dahil maraming imported baboy sa cold storages, and kung tuloy-tuloy ang importasyon ng baboy like belly and yung mga kasim, pork ham, ay yung exchange rate lang at yung freight lang ang magiging Kalbo na rin to, naubos na rin buhok na to. Malakatanggap daw ng malita to eh. Ang inan to mga to, puro kawatan no. Mantakin mo, yung mga nagpaplano para sa ekonomiya, puro mga magnanakaw di umano. Saan pupunta Pilipinas pagka ganyan? Walang Diyo. factor sa pagtaas. At Fatima, mamimigay ba ang DA ng ayuda para sa mga magsasaka at mangisda? Yan, ayuda na naman. Ayuda. Yan ang legacy ni Bongbong Marcos, magbigay ng ayuda pag may problema, ayuda. Walang solusyon. Tanungin mo, paano natin ito malalagpasan? Bigay ako ayuda. Itong taas ng bilihin, taas ng langis, paano natin masusolusyonan? Bigay ayuda. Itong kahirapan ng Pilipinas, paano natin masusolusyonan? Bigay ayuda. Tangina, puro ayuda. Mantakin mo ha, ang gusto nila mangyari, mangolekta tayo ng buwis sa mga Pilipino tapos ipamigay din natin sa kanila. Gago, di ba? Yung ibang mga bansa, ganito ginagawa nila. Pag nangolekta tayo ng buwis, saan natin dadalhin to? Ilagay natin sa kalsada. Yan. Kolekta tayo ng buwis, ilagay natin sa paaralan. Yan. Kolekta tayo ng buwis, ilagay natin sa programa, serbisyo, ilagay natin sa ospital, ilagay natin sa healthcare system, ilagay natin sa ganitong sektor, sa ganitong sektor, sa ganitong sektor. Sa sektor ng agrikultura, ilagay natin dyan. Programa, mga plano para mapakinabangan ng mas mahabang panahon. Ang ginagawa ng Pilipinas ganito, tatanggap ng buwis, tapos yung konti ibabalik. Maghahanap ka pa ba ng programa? Hindi na, binigyan na kita eh. Ganon ang ginagawa nila. Maganda, wag na kayong magkaltas ng buwis. Ganon din naman pala yung buwis na kinakaltas ninyo. Ini-expect namin magkakaroon kami ng mga tulay, mga kalsada. Hindi nyo rin pala gagawin. Wag na kayo magkaltas ng buwis. Wag na lang. Tanggalin na lahat ng buwis ng mga bagay. Kanya-kanya na lang tayo ng diskarte sa buhay. Di ba? Ganon lang ginagawa nila. Ganyan sila kabobo mag-isip. Kukuha ka ng buwis, tapos iaayuda mo. Imbis na kumuha ka ng buwis, gagawin mong programa para pangmatagalan ng solusyon sa kahirapan. Yan ang legacy ni Bongbong Marcos. Pangtanga. Dahil mga mukhang pera, iniisip nila mga Pilipino, mukhang mga pera din. Sa tuwing may problema, pera ang pangtapal nila, hindi programa. Yes, Jiggy, sisimulan ng ahensya ang pamamahagi ng ayuda sa April 6. Makakatanggap ng higit 2,000. Ganda ng buhok ni ate, parang pansit canton. Sarap kumain ng pansit canton pag nakikita mo si ate. Kulot. So ang mga mangingisda at magsasaka, higit 4 na milyon. Gusto ba talaga ngayon yung curly hair don't care? Kasi yung mga babae dati nagpapariband eh. Ngayon hindi, no? Parang nagpapakulot na.
mangingisda at magsasaka ang nakaschedule tumanggap ng ayuda. Imaginein mo beneficiaryo 4.175 million na beneficiaryo yan. Paano tayo makakasiguro na yung mga beneficiaryo na yan totoong mga tao? Di ba? Pwedeng 1 milyon lang dyan yung totoong tao, tapos yung 3.175 million pwedeng sa bulsa na nila mapunta. Mamomonitor pa ba natin yan? Di ba? Hindi natin mamomonitor yan. Mas madali magbigay ng ayuda kasi pag nagbigay ka ng ayuda, nakapag nakaw ka na, bumango ka pa. At sa April 2 na raw ilalabas ng Department of Budget and Management ang pondo sa ayuda. At Ayan. Yan yung ayuda. O ano pa yung mga problema ng Bayang Pilipinas. Nangolekta tayo ng problema ng Bayang Pilipinas. Hindi lang puro impeachment. 144 per liters ng diesel. Ganyan ang kakaharapin natin ngayon. 144 ha. Imagine. Sabi ko nga sa inyo 60 pesos lang ang diesel noon. 144 na ngayon. 150% ang itinaas. Walang krisis. Gago. Tangina nyo. Mga hayop kayo. Tapos binunyag ni Marcoleta na putya, mayroon pa pala tayong sapat na may sapat na langis pa tayo. Meron palang murang pagkukunan ng langis. Hindi lang pala sa Strait of Hormuz dumadaan. Yung iba palang mga pagkukunan ng langis, putyang ina, 2 oras lang ang layo sa Pilipinas pag nag-eroplano ka. Sa Singapore, meron pala dun 2 kumpanya ng langis na nagbebenta ng murang langis. Bakit ang mahal ng langis natin? Ito masama. Kumukuha pala tayo doon sa mga kumpanya na yun. Yung Petronas at saka yung Rotterdam refinery something. Oo, ang mura pala ng tindaron. Parang 25 pesos per liter lang. Bakit? Ang mahal ng diesel natin. Ibig sabihin, putyang ina, ginagamit nila tong krisis dyan sa Middle East para putyang inapahirapan ng mga Pilipino. Itaas yung presyo kahit na hindi naman kailangan itaas. Dahil putang ina, mga nila yan, mga crony nila, yung mga may-ari ng mga gasolinahan na yan. Yung mga kumpanya na yan, putyang ina yan, mga kasapakat nila yan sa pagpapahirap sa bayang Pilipinas. Di ba sila mga tarantado? Ang problema ng bayan, si Inday Sara o ito. Binisto sila ni Marcoleta kahapon. Saan ba kayo kumukuha? Alam nyo ba na sa Singapore, merong 2 kumpanya dyan na nagbebenta ng murang diesel? Bakit hindi tayo doon kumuha? Ang dami-dami ng dahilan noong Garin. Yung DOE secretary, ang dami niya ng mga dahilan. Kesyo ganito, kesyo ganyan. Sabi ni Marcoleta, ito meron ako. May listahan ako nung pinagsasasabi mo. Ibibigay ko sa iyo to. Para makita mo. Kung hindi nyo ginagawa, baka pwede gawin nyo na. Ipaliwanag ninyo bakit 144. Sabi nyo ang ang imbak natin na diesel hanggang 1 buwan. 2 linggo pa lang, ba't nagtaas na kayo? Huli sila sa akto. Pati itong gera sa Middle East, putya yan, hindi naman tayo pala dapat maapektuhan ng bonggang-bongga. Pero tanginan yan, tayo yung unang apektado. Ginamit nila kagad yung krisis doon para magtaas ng presyo dito. Bakit? May kita na naman kayo dyan. Walang hiya talaga kayo, mga salot kayo. Tapos si Inday Sara ang problema natin, kayong mga nakaupo ngayon ng mga demonyo dito sa Pilipinas. 144 pesos per liter, yan ang problema natin. hanggang 144 pesos ang litro ng diesel ngayong araw. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, magkanong taas presyo sa petrolyo talaga at hindi ba ito utay-utayin? Jiggy, ayon sa Department of Energy ay 15 to 18 pesos ang itinaas ng kada litro ng diesel, 8 to 12 pesos naman ang sa gasolina at nasa 12 pesos hanggang 22 pesos naman ang kada litro ng kerosene. Kaya naman, ang pump price ng diesel ay umaabot na mula 107 hanggang 144 pesos, depende do sa klase ng diesel, 82 hanggang 112 pesos naman ang kada litro ng gasolina at 165 pesos naman ang kada litro ng kerosene. Yung tungkol naman do sa tanong mo kung ito ay utay-utay, may mga oil companies na nagpatupad ng staggered increases o yung utay-utay na pagtaas nga ng presyo. Pero merong iba naman na ginawa itong isang bagsak, Jiggy. At sinasabi ng DOE na parang hanggang May na lang itong supply, hindi ba nila papag-usapan yung pagrarasyon? Jiggy, tama. Hanggang sa unang linggo ng Mayo, yung tinatayang
supply ng langis natin. Pero posible raw na at least maprolong itong supply natin kung may matipid daw tayo sa paggamit. So sa ngayon, hindi pa raw kailangan ng pagrarasyon. At nakahanda pa raw bumili ang DOE ng 2 milyong bariles ng langis. 20 billion pesos ang itinabi ng pamahalaan para dito, kung saan yung 400,000 barrels dito nakasecure na at yung 600,000 barrels ninegotiate pa ng pamahalaan. So itong 2 million barrels ito ay good for 2 weeks supply natin at yan yung tinatrabaho ngayon ng DOE. Yung ibang petroleum products naman natin, Jiggy, katulad ng LPG, tatagal pa ito ng 23 hanggang 97 days o 3 buwan pa. Tapos kinukwento rin sa atin ng Department of Energy, patuloy pa rin daw yung pagdating ng mga supply na in-order ng mga oil companies bago pa man sumiklab yung gulo dyan sa Middle East. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin. Wala, huling-huli to si Garin. Oo, kasi diyan sa mga ganyang interview, pwede siyang makapagsalita ng ganyan. Pero nung hinarap na siya ni Marcoleta, sabi ko, galing talaga nito ni Marcoleta. Alam mo, sayang. Kasi ngayon lang naging senador si Marcoleta. Sana nung unang tumakbo siyang senador, nanalo na siya. Mas marami na sana siyang mga kurakot na question. Oo, binalahura niya to kahapon eh. Anong sinasabi mo? Saan ka kumuha ng datos? Oh, walang masagot to. As in, walang maisagot. Diba dito, ang galing-galing niya. Ganito, ganyan, ganyan. Walang krisis. Nung sinabi ni Marcoleta, anong walang krisis sinasabi mo? Oh, nabisto siya. Are doing all diplomatic channels, all our contacts. PNOC is also reaching out to all the suppliers and Bobolahin kayo ng mga yan kapag walang matalinong tanong. Oo, sasabihin nila maayos, okay lang tayo, ganito, ganyan. Eh kahapon, ba't hindi ka makasagot? Kahapon, bakit nung kinausap ka ni Marcoleta, kung alam mo ba na mayroong nagtitinda ng murang langis sa Singapore, hindi ka makasagot. Sabi mo, alam mo. O, alam mo pala, ba't ang mahal nung binibili natin ng mga gasolina galing sa Strait of Hormuz? Eh, marami namang mga mapagkukunan na hindi doon dumadaan. So, consistent po. Ang delivery kasi only takes 1 week if it's in Southeast Asia, and some are arriving today. At Gerard, pumayag ng DOE na magbenta ng Euro 2. Meron na ba mga nagbebenta nito? Jiggy, sa ngayon wala pa tayong alam na oil company na nagbebenta nitong Euro 2. Pero alam mo, nagpahayag na ng konting parang reservation yung iba't ibang grupo tungkol dito. Ang sabi ng ilang oil companies, mukhang mahihirapan sila magbenta nito kasi kailangan pa magkaroon ng investment sa karagdagang tangke sa mga gas stations. Tapos itong Automotive Association of the Philippines, medyo sinabi nila na parang baka mauwi ito sa pagkasira lamang ng makina ng ibang mga sakyan. Pakinggan natin ang kanilang pahayag. Anyways, Euro 2, yan yung dating mga ginagamit ng mga Euro 4 na kasi ngayon. Ay, nako. Oh, ano pa problema? Ano pa problema ng Pilipinas? Walang hiya kayo, ha? Oh. Oh, sabi nga ni Loren Legarda kahapon, oh. Oh, eto, pakinggan ninyo. Anong mga pondo sa 2025 ang hindi nagagamit na pwedeng wag na ito? Ano sa 2026 na tatawagin nating, I'll call a spade, luho na travel, party-party. O, di ba? O, bongbong. Travel, party-party, ang hirap ng Pilipinas. O, bakit si Inday Sara ang mayroong kaso, hindi si Bongbong? Di ba? O, ngayon, tingnan ninyo. Pupunta yung kaso ni Inday Sara diyan sa Senado. Anong sasabihin ng mga senador? Tangina nyo, binigyan nyo kami ng trabaho rito, ang daming problema ng Pilipinas, dismiss yung kaso na yan. Patay! Presidente si Inday Sara sa 2028, kaya pinatatagal ng Congress, pinatatagal nila sa kanila yung bola. O, para hindi umakyat sa Senado. Kasi alam nila, hindi pa nila nabibili ulit ang Senado. O, alam nila, hindi pa ulit nila nabibili ang Senado eh. Pero katulad nung 19 Congress na alam nila na yung Senado kanila, tinan mo, pinas-break kagad nila yung bola doon sa Senado. Akala kasi na automatic, may impeach si BP Sara eh. Eh pucha, hindi nila namalayan sila Chis Escudero, sila Zubiri, sila Villanueva, putek yan, ayaw pala nung impeachment. Oh, patay na. So ngayon ang gagawin nila rito sa Congress, dahil alam nilang hindi mananalo yung impeachment na yan dyan sa Senado, dudurugin nila si Inday Sara dito, kasabwat yung media, para humina yung laban niya sa 2028. Para dumami yung mga tao na madismaya kay BP Sara, para sa 2028 matalo siya.
Huwag kayong mag-alala, nandito tayo. Tayo ang ka-counter ng mga masasamang plano nila kay BP Sara. Kansilin lahat yan. At paano yung pamamaraan na ikalap yung pondong yan para ibigay hindi lang sa piniling 40,000 na magsasakat mangingisda. Lahat. At lahat ng mga drivers, lahat ng mga apektado. So even the senators, alam yung ayuda nila, pinili nila. Kalahati lang dyan yung mabibigyan, yung kalahati baka ibulsa nila. Ayuda pa more. Sa krisis na ito. And I bring it back to my first statement. We must first admit that there is a crisis for us, for all of us, to act with urgency. And we must admit that it can't be the usual way things are. And everybody in government, especially in the executive, must admit on regular times you are slow, painfully slow. And the DBM knows this. And we know that because we've been doing the budget for decades now. Your utilization, your implementation is so slow, with the exception of some agencies like DSWD. I think SecRex is the only cabinet member. When I call half a ring, he answers. And he's quick, he's on the ground, he knows what's happening. I wish everybody could emulate that. Yung iba nagatago. So having said that, Mr. Chair, I did not want to deliver a motherhood opening statement. I want to hear from DTI, how will you lower the prices of basic commodities? I want to hear from the DOF and BIR and DOE and ERC. How will you delete the collection of VAT on those that are not supposed to be VATable? And I hope you know what I'm talking about. You better be prepared. Yari. Oh, di ba? Ina nyo. Puro kayo ayuda. Puro kayo ayuda. Oh, iparinig nyo sa akin ngayon. Oh, iparinig nyo sa akin ngayon kung nasaan ang ano ninyo. Kung nasaan, anong mga plano ninyo. Oh, eto pa. Ano pa sabi ni Ligarda? Can we kindly put on record after this presentation, Mr. Chair, just bear with me, so that hindi ang itsura nakapending sa Senado, tapos sasabihin nyo, kasi po nag-break, excuse me, hindi po nag-break ang Senado na hindi inaaksyonan ang hinihiling ng executive. Dalawa ang inyong hiningi. Excise tax, napasa namin. At sabihin nyo on the record, kailan nyo mai-implement yan, at ang gulo ninyo. Sinabi nyo, excise tax, kailangan urgent. Nung napasa namin, sinabi, we will see. Oh, di ba si Bongbong yan? Kailangan ng excise tax. Oh, pinasa yung special powers. Nung tinanong siya, sir, ano, kailan natin gagamitin yung special powers? Hindi ko alam. Tang ina niyan. Bobo eh. Oh, ito si Ligarda na to nakatanggap din daw to ng maleta ng pera sa maleta. Hoy, Ligarda, ayusin mo buhay mo Ipaliwanag mo yan. Hindi porket nagsasalita ka ng ganito, absuelto ka na Pero tama yung mga sinasabi mo ngayon Yan, galing sa inyo yan kung gagamitin. Tapos the next day, sige na nga. Ano ba? Ano ba? Kailangan ba? Hindi. It was deemed urgent, napasa. Tapos pagkapasa namin, we will see. I'm quoting the executive, nanggaling sa inyo yan. Tapos ngayon, gagawin na. And cite the impact, mararamdaman pa. Yun ang sabi ng chair noon, ni Senator Pia. Ano ang ramdam sa pagbaba o pagkaltas ng excise tax? Yung biofuel, maraming concern sa mga coconut and sugar farmers. Pero itong sinabi niyong low-hanging fruit, congressional approval. Tapos nagsabi po kayo, sir, with all due respect kasi po nag-break. Hindi po magandang pakinggan yan. Hindi po mag-break ang Senado kung sinabi niyong kailangan ng congressional approval ang paggamit ng PNOC ng kanilang pondo. Pakilagay po sa record after your presentation and we give a chance to the others, Mr. Chair. Because it's important na hindi tinuturo sa atin na nag-break tayo kaya ang PNOC hindi makagamit ng kanyang pera. That's unfair. Ang sekretary nga ninyo wala dito Kung ano pa mamumulitik ang ginagawa na naman ng sekretary nyo. Oh, di ba? Puro kasi kayo pamumulitika, ginalit ninyo si Loren Ligarda na nakatanggap din ng pera sa maleta. Oh. Ayo kala ninyo Oh, ito maganda pag-usapan natin to, itong mga sinungaling sa Pilipinas Oh, pag-usapan natin to, ito importante to bago tayo magtapos. Oh, si John B. Crimulya, palakpakan natin ang DILG secretary na sobrang balimbing, sobrang sinungaling at sobrang kupal.
Oh, bakit? Oh, sabi niya na mas epektibo daw yung drug war niya. Kayo na sumagot, ilagay niyo diyan sa comment section. Totoo ba na epektibo yung drug war niya? O epektibo yung pamumulitika nila? Epektibo ba yung drug war niya? Epektibo ba siya bilang DILG secretary? O epektibo yung pagiging balimbing niya? Epektibo yung pagiging manipulative nila? O epektibo yung pagiging pagiging politiko nila? O sige, ano tong balitan to? You compared the war on drugs saka yung campaign against illegal drugs. Yung po bang sinabi nyo kanina, is it part of the quote-unquote war on drugs? Hindi po ba? It's a campaign against illegal drugs. The president's directive is that we should follow the law. We should not game the system. Dati kasi, kala nila, basta pumatay Yabang dati kasi, yabang mo, gago ka ba? Sinuportahan mo yung dati na yun Putang ina ka, mamaya papakita ko sa'yo. Dati, makabinay ka. Putang ina niya, nung nakita mong palubog ang binay, bumalimbing ka. Pumunta ka sa Duterte. Sinuportahan niyo yung Duterte. Akala ninyo magkakaroon kayo ng posisyon sa Duterte, kaya para kayong mga linta sa mga Duterte. Alam ng Duterte na mga tarantado kayong magkapatid. Alam ng Duterte yung karakas yung magkapatid. O binigyan kayo ng posisyon sa gobyerno? Hindi. O ngayon, nung biglang si Bongbong Marcos yung naging presidente, inilaglag nyo yung mga Duterte. O kita nyo, dahil tanga yung presidente, nagkaroon kayong dalawa ng posisyon. Ay, ayabang nyo ngayon. Yan lang naman ang gusto nyo, posisyon O hindi ba? O gusto nyo angkinin ng buong Cavite. O ngayon, may posisyon kayo. O, eto, masaklap. Yung posisyon na kinakapitan nyo ngayon, putang ina, bulok. Oo, the position na hinahawakan nyo ngayon, bulok. Kaya ang ginagawa nyo ngayon, putyang ina, kanino na naman talaga kaya tayo kakapit? Patay tayo dyan, si Inday Sara. Magiging presidente sa 2028. Paano kayo ngayon babalimbing? Masyado na kayo lumubog dito kay Bongbong Marcos. Masyado nang nakita nila na sa 3 beses kayong mga kapatid na naging traidor sa... Wala kayong loyalty sa sinusuportahan ninyo. So, sino pang politiko magtitiwala sa inyo in the future? Wala na. Even the people ng mga residente ng Cavite, di na rin magtitiwala sa inyo. Wala kayong loyalty. Ang loyalty ninyo sa posisyon na pinangahawakan ninyo. So, sinasabi niya, ng panahon ni Pangulong Duterte, nung panahon kasi ganito, ganyan. So, sinisiraan niyo yung nakaraang administrasyon. Gago ka ba? Yun ang kinapitan mo Para kayong mga linta. Kaya lang, sama ng loob nila, hindi sila binigyan ng posisyon. Nanalo sila sa mga gobernador, mayor, hindi sila napakialaman doon. Pero hindi sila bida sa buong Pilipinas. Katulad ng meron sila ngayon. Si Remulla, bida siya sa buong Pilipinas, DILG. Si Boying, bida siya sa buong Pilipinas, DOJ, at saka Ombudsman. Diba? Yun lang talaga gusto ng mga yan, posisyon. Buti yung kapatid niya, si Boying, nakakapit na sa posisyon. 7 taon yan, yung ombudsman. Di ko lang alam kung tatagal siya ng 7 taon. Di natin alam kung babalik yung cancer niya. Eto, patay to. Kasi pagtapos ni Inday Sara, hindi na siya DILG secretary, hindi naman tatakbo senador to, di man mananalo to. Lalong-lalo na, hindi to tatakbo vice president o presidente. Putyang inang yan. Sa Cavite nga, sinusuka na yan Sa buong Pilipinas pa kaya. ka ng 5 tao, 10 tao, 20 tao, 20,000 tao, titigil lang droga sa Pilipinas. Tumigil ba? Hindi rin Ngayon, tumigil ba droga? Hindi pa rin naman tumitigil ang droga ngayon Tinan mo yung presidente natin, sabi nung kapatid niya adik. Ang tanong, Remulla, nakahuli kayo ng malalaking mga drug pusher ngayon? Nasaan na yung driver nung tuniladang nahuli dyan sa Alitagtag? Yung mga drugs na yan, mga nasa likod nyo, nasan yung mga nakulong ba yung mga personalities na may-ari ng mga yan? Style nyo bulok, puro palabas man lang yan. Pero ngayon, sa sistema na ginagawa ng PNP, PDEA, DILG, Dangerous Drugs Board, kumonte ang drugs sa Pilipinas. Anong kumonte drugs sa Pilipinas? Ang dami. Kayo na nga sinasabi mo, ang dami nyong nahuhuli. Tonelada nahuhuli nyo. Paano kumonte drugs sa Pilipinas? Tanga ka? Kung konti drugs sa Pilipinas, wala sana kayong nahuhuli. Madami kayong nahuhuli. Sa mga pantalan, sa mga airport. Ibig sabihin, maraming drugs na pumapasok sa Pilipinas. Kasi kung meron 100%, 10% lang yung nasasabat ninyo. May 90% na nasa sirkulasyon. Ano ka? Hindi porket marami kayong nahuhuli, konti na yung nasa sirkulasyon. Mas marami po yung nasa sirkulasyon kaysa sa nahuhuli nyo. Tandaan mo yan. Mas marami pong mga asawa ang hindi nahuhuli na ng babae kaysa sa mga asawa na nahuhuli. Sa 10 ng babae na mga asawa, 2 lang dyan yung mahuhuli ng mga misis nila. Yung other 8, puta magaling magtago yan. Nagsasasabi mo.
it is a more effective way of solving the drug menace rather than killing people. Sir, yung nila, na sinasabi niyo po, sir, nasa na po. You're not killing people kasi wala naman kayong people na nahuhuli. Oh, sabi nila mas effective daw yung yung war on drugs niya. O tingnan natin kung totoo yung kung totoo yung sinasabi niya na mas effective yung drug war niya. O tingnan lang natin. O ito, dito na lang. O, ang approach ng Duterte versus ngayon, panahon ni PRRD, aggressive yung war on drugs, maraming police operation, may Oplan Tokhang, mataas ang bilang ng drug suspect na namamatay, tapos mabilis ang crackdown. Oo, ang ngayon naman, mas targeted daw. Less violent approach, mas bibigyang diin ang intelligence-driven operation, focus sa high-value targets at rehabilitation, mas kaunti ang reported killings. So nakabase sa killings, sa mga namatay. Kapag may operation, kaya nga war on drugs kaya nga war. Kasi lalabanan mo yung illegal. Pag lumaban ka sa mga sindikato, natural, may mga mamamatay dyan. May gera bang walang namamatay? Tingnan mo nga sa Iran, dami na namatay sa Israel, dami na namatay. Dahil nga sa gera yan May namamatay talaga dyan. Wala namang war on something na walang namamatay o nawawalang buhay. War nga so doon yun yung kanilang approach. Yung approach ng isa mas brusko, yung approach ng isa mas tanga. Eto ngayon, nung panahon ni Duterte, ang naaresto 300,000 drug suspects. 200,000 operations. At drug personalities na namatay, 6,000. 6,000 lang Sabi nila 30,000. 6,000 lang pala according to sa PNP ito ngayon, magkano ilan ang arestado? 60,000 to 100,000 depende sa taon. Sa operation mas konti pero mas targeted. Sa namatay, mababa. Paano nga may mamamatay dyan? Wala naman kayong operation. Konti ang operation ninyo, wala talagang mamamatay. Ang naaresto ninyo hanggang 100,000 lang kumpara sa 300,000 na naaresto nung panahon ni Pangulong Duterte. So paano nyo sasabihin na mas maepektibo ang drug war nyo? Ang pag-combat nyo sa illegal na droga. Dito pa lang dito pa lang Wala na kayo, sa numero pa lang na-aresto nung panahon ni Pangulong Duterte. Imagine mo, 6 ang namatay, 3,000 ang na-aresto. Asan ang violation ng human rights dyan? Buti sana kung 6 ang na-arrest, 6,000 na aresto tapos 300,000 ang namatay. Yan. Pero 300,000 ang na-aresto tapos 6,000 ang namatay. Ano yan? Tingnan mo yung ratio niyan. Ilang percent lang yan. Baka 3% lang yan. Operations. Merong 200,000 drug operation. Ngayon, wala silang numero. Konti. Yun lang ang nila. Pag tinanong mo sila, ilan pong drug operations ninyo ngayong administrasyon? Konti. Wala silang numero. Nung panahon ni Duterte, meron 200,000 operations. Paano nyo sasabihin na mas effective kayo kung wala kayong drug operations? May nahuhuli kayo, wala kayong drug operations? Putang ina, imposible naman yan. Sinungaling ka, sinungaling ka, John B. Cremulya. The number tells us na mas effective yung panahon ni Pangulong Duterte ang drug war. So sa dami ng nahuli, aggressive crackdown, mas mataas nung panahon ni Duterte. Kung violence naman, less violence, mas controlled ngayon. Kung long-term solution, rehab, prevention, sinusubukan ngayon. Pero mahaba pa. Bottom line, hindi simple na mas effective o hindi. Nung panahon ni Duterte, bilis at dami. Ngayon, kontrolado, walang namatay, mas strategic. Pero walang operasyon, walang mga nahuhuli. Puro drugs yung nahuhuli. Di ba? Sinungaling. Paano natin nalaman? Paano natin nalaman na sinungaling ang mga Rimulya at mga traidor ang mga Rimulya at mga mga balimbing? Eto, tingnan nyo to. Kung nakikilala nyo ang magkapatid na ito, magmula sa nagdaang panahon hanggang sa kasalukuyang panahon ng politika sa ating bansa, na habang tumatagal ay unti-unti nang lumalabas ang tunay na kulay ng magkapatid na Rimulya pagdating sa politika at kapangyarihan. Nagsimula ang lahat ng ito noong 2016 sa panahon ng labanan ng pagkapresidente. Dito nyo makikita at mapapansin ang galawan at pamamaraan ng magkapatid. Putang ina, Binay sila nun Binay.
O, di ba? Tid na ito sa mga politikong dinidikitan at sinusuportahan na makikita nyo. At mahahalata mo ang pag-iisip at diskarte na ipinakikita ng mga ito. Nagsimula silang dumikit at sumuporta kay Jejomar Binay ang dalawang ito sa kanyang pangangampanya bilang presidente. Dahil noong mga panahong ito ay hindi pa gaanong kilala at kalakas sa taong bayan ang isang Duterte sa pagkakandidato bilang presidente, ay patuloy ang pagsunod at pagsuporta ng dalawang ito kay Jejomar Binay. Dahil malakas ang kanilang paniniwala na mananalo ito at magkaroon sila ng posisyon sa gobyerno, hindi nagtagal habang papalapit ang pagpili ng tao sa pagkapangulo ng bansa, ang isang Duterte ay unti-unting lumalakas at nakikilala. Dahil sa tapang at malasakit nito sa bayan, ang magkapatid na Remulla ay unti-unting ring hinahatak na panibagong paniniwala hanggang sa magbago ang pag-iisip ng O, putang ina, oh. Ayan, oh. Sip-sip, oh. O, ayan, oh. Putang ina, oh. Dalawang magkapatid na higop. Mahihiya ang suso sa inyo. Mahihiya ang linta sa inyong dalawa. Tangina, kung mayroong pinaka-traidor na lahi sa Pilipinas, Marcos at saka Remulla. dalawang ito at bumaliktad ang kanilang kandidatong pinaniniwalaan ay kanilang tinalikuran at iniwanan. Noong katapusan ng Marso, nakita pa si Cavite Governor John Vic Remulla na pinagtatanggol ang kandidato niyang si Vice President Jejomar Binay sa Cebu Presidential Debate. Pero nitong katapusan ng Abril, hindi na si Binay ang katabi ni Remulla, kundi ang kalaban ni Binay na si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Ikinasama ng loob ni Binay ang pagbaligtad ng matagal na niyang kaalyado at dati pa niyang spokesperson. O, ganyan ka-traidor yan. O, kaya ko ako sa inyo, Cavite. Huwag na kayong bumoto ng mga Remulla. Ilaglag ninyo mga Remulla dyan sa Cavite. Ay na ganito yung mga yan. Walang loyalty yan. Ang loyalty ng mga yan nasa kapangyarihan. Wala sa inyo. Yung mga politiko nga na dinidikitan nila, tinraidor nila, kayo pa. Malaking pagkakamali. Palagay ko, hindi nila makakalimutan. Matatapos na ang labanan. Nang iwan pa. Pero katwiran ni Remulla, bago pa siya lumipat, lumalabas na sa mga local survey na si Duterte na ang gusto ng mga Kabitenyo. Kaya unang linggo ng Abril, nagdesisyon si Remulla na magdigong na rin. Nakinig ako sa mga tao at Just, nakinig. Traidor talaga kayo, kamo. So nagdigong sila. Oh, ano naman sila sa Digong? Siguro ipinangako nila kay Digong yung boto ng Cavite. Kala mo naman lakas-lakas nila sa Cavite. Pinangako nila kay Digong yung boto ng Cavite. O siguro, akala nila magkakaroon sila ng posisyon. Matalino si Duterte. Ganon, nagpapalakas ka sa akin. O sige, lika, bati tayo. O, pag upo ko, baka pwede kami magkaposisyon. O, eto ka, posisyon mo mukha mo. Ina nyo, mga traidor kayo eh. Naaamoy ni Pangulong Duterte ang isang tao, malayo pa amoy niya na yan. Alam na ni Pangulong Duterte na kupal ang lahi ninyo. Kaya hindi kayo nagkaroon ng posisyon nung panahon niya eh. Nanalo kayo sa Cavite, oo. Pero hindi niya kayo binigyan ng mga posisyon. Dahil yun lang naman talaga ang habol ninyo eh. O, di ba? O, nabudol kayo ni Duterte. Kaya gigil na gigil sila kay Duterte. Noong nag-Marcos, putsang ina, parang mga linta kay Marcos yan. O, kasi ito ang pinangako sa kanila, posisyon. wala na ako narinig dito na gusto nila ng pagbabago. At ang narinig ko ay ang sinasabi sa akin ng lahat ay nakikita nila pag-asa na nakinig ko. Darating rin panahon na naiintindihan niya kung bakit nangyari yan. Sa kabila ng paghihiwalay, nag-ikot pa rin si Maintindihan ni Binay kung ba't nangyari. Alam naman niya, traidor kami. Binay sa Cavite kahapon. Nanindigan naman si Remulla na wala At pinagkakatiwalaan ay nagbago ang kulay at sumama sa kalaban. Nahalatado ang galawan at pamamaraan ng magkapatid na ito ang kumapit sa politikong nasa mataas na kapangyarihan, ang isang Duterte. Ang mga ganitong uri ng mga politiko ay mahirap pagkatiwalaan. Ngayon ang pagdikit nila kay Marcos ay isang dahilan din ng pagpapakita ng pagiging balimbing. Kung sino ang nasa kapangyarihan, yun ang kanilang susuportahan. Si John Vic po ay spokesperson ni Binay. And then about 2 weeks ago, nagsabi po si Boying Remulla na bibitaw na po si John Vic kay Binay. So ito na po ang official. Ang mga Remulla for you? Kung bumitaw siya kay Binay, if that is correct, then maybe. Ang isang Duterte na kanilang sinuportahan noon at itinuring kaibigan ay kanilang tinalikuran at pinabayaan dahil sa utos ng pinunong kanilang sinusuportahan na nasa kapangyarihan na kahit labag sa batas at patakaran na nagresulta ng galit ng taong bayan sa gobyerno. Na sila ang itinuturing sa larin at may kagagawan sa pagkawala ng presidenteng minahal ng bayan. Maniniwala pa ba kayo sa kanilang panunungkulan? O, maniniwala ba kayo sa mga taong traidor? So kung ito si Boying may inire-report sa atin, maniniwala ba kayo? Traidor yan. Sinungaling yan.
'Di ba? Maniniwala ba kayo? Kung ito tatakbo pa to sa kahit anong posisyon, maniniwala ba kayo? Ang boboto rito tanga na lang. Kung ang hustisya laban sa magnanakaw sa kaban ng bayan ay hindi makita at maramdaman. Sila ang mga politikong hindi na dapat pang binibigyan ng kapangyarihan sa gobyerno kung ang resulta ng kanilang pagpapatakbo ay galit at sama ng loob ng taong bayan laban sa gobyerno dahil sa pangloloko at hindi magandang serbisyong ipinapakita nito. Ngayon ang magkapatid na ito ay nasa kapangyarihan ng Administrasyong Marcos. Pero sa oras na matapos ang kanilang kapangyarihan sa gobyerno, malamang magiba na naman ang tono ng pananalita ang magkapatid na ito sa oras magpalit na naman ng presidente. Kung anong ginawa nito kay Jomar Binay at dating Presidente Duterte na ginamit lang nila at nagpanggap na kakampi, tiyak ganun din ang gagawin nila sa kasalukuyang presidente, ang talikuran at pagbalimbing muli sa may mataas na kapangyarihan. Alam nyo na ang susunod na bagong presidente. Sa bandang huli ay nagre-resulta rin ng katrayduran dahil sa kapangyarihan. Kaya buksan ang inyong isipan sa mga nangyayari. Di ba? Alam nyo na kung sino ang magiging presidente sa 2028. O tinan ninyo, magbabago ng tono yung mga ulul na yan. Magbabago ng tono yan. Bigla magiging BP Sara ulit yan. Kaya ikaw, Bongbong, humanda ka. Ikaw, Bongbong, humanda ka. Dahil palubog ka na, tingnan mo tong mga gagawin nitong magkapatid sa'yo. Kawawa ka. Ang inatin, sabi ko nga sa'yo, yung karma mo, manggagaling din sa tao sa paligid mo. At lahat kayo masusunog sa impyerno. Wala na maniniwala sa mga ito. Wala na maniniwala sa mga hudas na ito. Mabuti na rin na ngayon nakikita natin yung mga totoong kulay nila. At least maaga pwede na sila mag-retire. Diba? At hanggang dyan na lang ang ating vlog. Maraming salamat mga banateros. Kung nagustuhan mo itong vlog na ito, kung nagustuhan mo ito, i-like and share at mag-subscribe ka. I-share mo, kailangan, importante may share natin to. Okay, so mga taga Cavite, tingnan niyo ang ginagawa ng mga Rimulya sa Cavite. Inuuna nila, tinitira yung mga kalaban nila sa politika. Mga Rebilla, yung mga Barsaga, yan ang mga inuuna nila. Ang nagkakampi dyan sa Cavite ngayon, Lacson at saka itong Rimulya. Pati yung mga Tolentino, ilalaglag nila yan dyan. Pustahan tayo. Tingnan nyo lang. Kala nyo mga traidor tong mga to. Or pansariling kapakanan yan. Retirement na iniisip ng mga yan. Ang retirement yan, alam nyo kung Cavite. Kaya mag-ingat mag-ingat kayong lahat. Maraming salamat mga kababayan. Kita-kits ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan.
Sa